Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga abyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Marso 11 na tuig 2026. Ikaduha sa apatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Marso tuig 2026. Sa kinaandan mga kupon ninyo tubtub alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyo alaga JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclaran, TK Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subong man sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka maayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. That's 585 KHZ mga biyan. Kag subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Kamusta ang Miyerkules? Sa mga nagapagasolina pa, kamusta na ang presyohanay sa gasolina sa inyo sining nga mga area? As mentioned kahapon mga biyan, hindi lamang kahapon adlaw sang Martes, lauman ang pagtaas ang presyo sang petrolyo kaangay sa mga tinalikdan nga mga binulan kag sinimana. Bangod subong nga semana per release mga biyan sang aton sining nga Department of Energy. Lauman ang pagsaka sa presyo sang gatong halin adlaw sang Martes, Miyerkules kag Huwebes. Yes mga biyan, amat-amat nga ginpatuman sa aton sini nga mga oil companies ang ila sini dagdag presyo o kung saka sa presyo sa produktong petrolyo. May kang tanan sila mga biyan nagpahanumdom ang aton sini nga National Economic and Development Authority nga posible nga magadangat mga abyan sa 7.5% ang inflation rate kung hindi gilayon nga masolusyonan ang pagsaka sa presyo sang mga produktong petrolyo. Saan corrected mga binaanay kita magtawag siningan neda but under the new law
o ini ang ginatawag ng mga biyan nga Department of Economy, Planning and Development kung DepDep. Nga sang una mga biyan no, nakilala naton bilang NEDA. Gani pahanumdom sang aton sining nga DepDep. Kinot anay mga biyan mangod sa posible pagtaas ang presyo sa mga nagapangunang balaklon kag serbisyo. Sunod kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, posible nga magsakas sa 7.5% ang inflation rate kung hindi masolusyonan ang pagtaas ang presyo sa mga produktong petrolyo. Pila sa mga nakitaan nga sitwasyon sang DepDep kung magdangat sa $100 kada bariles ang langis subong bulan kag magpabilin sa masobra $80 kada bariles tubtob Mayo. Posible man na sunod sa iya nga magsirit sa $140 kada bariles ang presyo sang langis kag magpabilin ini sa masobra 80 bariles sa bulan naman sang Setyembre. So malawig-lawig mga biyan nga pag-antos ang aton sining ginaparanaw kung hindi masolusyonan ang ining problema sa pagtaas ng petrolyo following sang ongoing tension mga biyan sa Middle East. Kasunod man sang nagapadayon karon nga tensyon sang Israel, Estados Unidos kag Iran. Di ang mga lideres mga biyan sa nga nasambit yang mga pungsod nagpabutyag na daw ang negotiation is currently not in their agenda. So ang tendency magalawig-lawig pa ang tensyon. Pero nagapati kita mga biyan that prayer moves mountains. Yani hindi kita untat sa pagpangamuyo nga ang ining sigalot o kung tensyon sa tunga sa mapungsod affecting the many countries in Middle East will soon end mga biyan. Sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga lakip sa aton nga pag-istoryahan ang mga nangin mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining pagpadulong sa Estados Unidos. Nakip na diri mga biyan ang iya sining pagpanugyan sang suporta para sa kandidatura sa Pilipinas sa non-permanent seat sa UN Security Council. Kag subong man ang pagpabutyag sa presidente na maayo ang record sang partnership sang Pilipinas sa UN kay ginakabig na ining bintaha para makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Istoryahan taman mga biyan ang ining tuhoy sa House Bill o kunang hagna nga gin-file ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva nga nag-ban mga abyan o kung nagadumili sa mga estudyante o kung pamatanon edad 16 anyos panubo sa paggamit sang social media o rin yung ginatawag na Social Media Protection for Minors Act. Edad under 16 mga biyan. So kung wala ka pa nakadangat sa 16 anyos, sa idalom siyang siningahag na mga biyan, you are prohibited kung ginadumlian ka na mag-access sa social media platform. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita kag impormasyon, check anay naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton with Pag-asa Iloilo ang mangin paniempo sa mga adlaw sang Miyerkules. Lauman bala naton ang mapaang paniempo o kung sa gihapon may lauman nga mga pag-ulan subong adlaw sang Marso 11. Inangaton nga iga-check mga biyan sa Pag-asa kag ibaluon taman ang latest nga monitoring sa ginabantayan nga low pressure area o kung LPA
sang aton sini pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:10 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining oras, kaupo naton sa pihak na linya, mabayan to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir John Baron sa pihak na linya. Sir John, good morning. Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, March 11, 2026. Based sa aton nga update, ang northeast monsoon nag-apekto ini sa may Luzon kag sa Visayas. Kag ang trough sang tropical storm nga outside no sa aton nga Philippine Area of Responsibility nag-apekto ini sa may eastern section sang Mindanao. Diri sa aton sa western Visayas tungod sa epekto sang northeast monsoon or si Amihan, expect naton partly cloudy to cloudy skies with chances of isolated light rains. Hangin naman naton diri sa western Visayas may kasarangan sa direksyon Amihan na Sidlangan, naman yung magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:59 kinas nga aga magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Naman naton nga latest weather update. Ako si John Baron, madapong nga salamat. Sir John, correct me if I'm wrong, no? Sa imo sining report, sir, ang ining low pressure area nga ginabantayan naton previously, isa na karon ka bagyo. Ano kadako, sir, ang chance nga magasulod ini karon sa Philippine Area of Responsibility? Yes sir, sakto na no ang amo na siyang LPA nga ginamonitor naton sa mga nagliligad nga adlaw and sa subong nag-intensify na siya. To the point no nakalabot na siya sa isa ka tropical storm category. So actually may kita din may information kita in regards sa location niya. So as of 3 AM kay nasang aga ni siya nasa kalayon 1,290 kilometers east of eastern Visayas. Maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour. Gustiness, pwede maglabot sa 80 kilometers per hour and actually ang dalaga niya currently is southwestward. Pero may projected kita nga track sinadi ang recurving ni siya. So based sa aton nga mga model wala taman siya actually gina-expect nga magsulod siya sa aton nga area of responsibility. But wala na naton gina-roll out kay sa paglantaw tabi sa recurving niya nga dalagan, though medyo malapit-lapit siya sa eastern boundary line sang aton nga PAR. So kung mag-recurve siya, but may siya gyapon no, may chances siya gyapon nga pwede siya sulod sa aton nga PAR line tapos ma-exit man siya dayon. So kung sumbaga pa mapalista lang siya. Pero kung amo ni nga aton nga scenario, malayo siya gyapon sir sa aton nga landmass. So na siya ang hindi na siya maka-apekto sa ato, wala na siya direct effect. Probably siguro ang ang trough or extended clouds niya pwede maka-apekto diri sa aton first ni sa subong. Ang iya nga trough or extended clouds niya naga-apekto sa may eastern section sang Mindanao. So possible na siya. But in terms siguro sa directly affected gid inang kung mabakita directly affected ang mata niya mapalapit gid sa sa landmass naton do unlikely sir kay syempre curving siya papalayo sa aton. So that siguro kung diri sa aton based man sa aton nga forecast do unlikely man actually nga maapektuhan kita sa ining trough ni tropical storm Nori. May international name siya nga Nori. So for the next coming days, kita ya diri sa Western Visayas, fair weather. Kita mo na nagaling may mga chances gyapon sang light rains kay dala ni northeast monsoon or Amihan. Ayun. Sir John, ang ining mga from time to time medyo mabulubaskog nga hangin, ini ba na maangot naton sa extension sang bagyo nga ginabantayan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility? Well, ang ining hangin sir nga nag-apekto sa aton is northeast monsoon na siya or Amihan. So tugnaw naman ni aton nga gabi kagaga kay ang Amihan ang nag-apekto sa aton. So actually medyo makusog man actually ang aton nga hangin. Moderate winds kita. So expect na naton moderate nga coastal waters ang pwede matuga or ma-experience naton sa subong adlaw and probably go for the next coming days na siya kay affected gyapon. We expect nga magapadayon ng northeast monsoon nga nag-apekto sa aton.
Ayun. Sir, ang ining amihan o kung ining medyo mabulbas ko nga hangin, until when na naton ginalauman kay ang aton suding mga kauturan nagakabalaka nga basi with the end of La Nina basi El Nino na naman o kung posible na naman ang tamaan kataas nga heat index. Well, siguro in terms sa hangin naton, particularly sa may ining northeast monsoon or amihan, usually nagaano gyud man siya, sir, naga-last gin may siya, nagadugay ni siya, probably siguro ang usually nagano siya is either mga first week sang March or end sang patapos ang February. So usually mga dira na siya naga-end, so base siguro ang ining surge naton sa northeast monsoon, i-check ta pa ni siya kung may next pa ta nga surge, pero base siguro na lang niya mo ning last last surge sa aton nga amihan kay start na sang March. Usually kung i-base sa aton nga history, usually mga start sang March na do dira nagahina ang aton nga amihan, so actually pwede ta na siya gani mambal nga pa daw papalapit na kita sa aton nga or matamat ta lapit na lang sa ang transition sa aton nga tag-init nga season. Sir John, ang sa nalikdan o tinalikdan nga mga tinuig, talo pang doon nga tamaan gidya kapaang o kung mainit ang aton sining panyempo with a surge of high index or high heat index nga nagresulta man sa kanselasyon sa pila ka mga klase diri sa atong nga pungsod. Subong nga tuig, sir, ginalauman bala naton nga kasubo nga mga senaryo ang mabatsyagan sa tion sang Abril, Mayo, tubtub Hunyo? Yes, sir. Possible na siya ang as I mentioned before nga lapit na lang ang aton nga transition sa aton nga tag-init. May giman tutuod, may surge giman ta sa aton nga amihan, so possible basi last na lang ni siya gani siguro kay usually do mo ni mga inadlaw nga sa start sang March amo ning do usually mga last surge sa aton nga amihan kag naga-transition kita sa aton nga tag-init nga season. Amo na nga kung ma-notice man naton, although matugnaw giman kung gabi, pero nagaano na siya, nagainit na, nagapaang na sa sa aga kapin pa sa udto kag sa early afternoon. And possible na siya actually, sir, nga magsaka na naman ang aton nga heat index. Masaka naman siya mga 40 plus naman. Actually diri sa aton sa Iloilo radar station naka-record na kita sang sang mga 40 plus nga heat index. So actually pa lang way pa kita gani technically wala pa kita sa onset gid sa aton nga tag-init nga season. So 40 plus na ang aton nga na-record nga heat index. So possible siguro na basi pag peak na sa aton nga peak month sa aton nga tag-init nga season, usually dira na siya sa mga April, May, April or start sang May. So laban-laban na, sir, na siya, ma-expect na naton masaka pa na ang aton nga heat index, either magsaka siya or i-maintain niya ang 40 plus nga heat index. So possible na siya nga pwede na siya nga ang aton nga heat index maglabot sa danger level. So kung maglabot kita sa danger level, possible na gina ang mga heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke kapin pa kung kung nagabulad kita sa initan kapin pa sa udto kag sa hapon, particularly sa early afternoon. So siguro kung sa akon lang ma-advise ko lang siguro is kung may mga activities kita mas mayo na siguro or mga trabaho, mas namin na siguro, sir, ubrahon ta lang sa aga or sa late afternoon, para at least hindi gawa mainit, mainit kag mapaang. Kag kung if ever giman kay kisami ara abisar nga ang obra naton require kita painit kapin pa sa udto kag sa early afternoon. Siguro take time lang nga magpasilong, magpahuway, kag mag-inom dam tubig. Hindi lang kita magbulad gid sige-sige sa init take time man ta nga magpasilong kay abla mo usually nagatugas ang sa mga heat stroke ng bilog kita nga udto nga nagabulad sa initan. So as much as possible tani likawan ta na. I ask you this, Sir John, kaya sa subong with the tension sa Middle East, halos na gusto nga magtipid sa kuryente, magtipid gamit aircon, gamit electric fan, pero as you mentioned, sir, posible gidya gali nga magtaas pa o kung ma-maintain ang ining mataas 40 plus nga heat index sa sunod nga mga inadlaw. Yes, sir. Possible na siya do dire natin magamit ang aton mga electric fan, sir, kag mga aircon kay kinanglan man sa aton nga nga lawas para para matugnaw man ang aton nga
pamatyagan. So although ano man to no nga ang news ba lang ang possible magtaas ang kuryente, pero syempre mas ano naton priority gyapon naton ang aton nga safety. So ano man natuod kung matipid ta sa kuryente kung ang lawas naton maapektuhan man. So let's prioritize no ang aton nga safety. Ayun. There you have it. Madamo yung salamat, Sir John Baron, sa imo sining mga valuable information. No? Thank you, sir, no, for feeding us sa mga madamo nga impormasyon and reminders, no, especially sa pagprioridad sa aton sining ikang lawas as we move closer sa pagsulod sang dry season. Sir John Baron, for your works and words para sa bayan, salamat gid kag padayon. Yes sir, thank you and good morning. There you have it, mga biyan, ang latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Sir John Baron sa pihak nga linya. So ayun mga biyan, hamon nangin isa na ka tropical storm ang ginabantayan nga low pressure area, but it's still outside the Philippine area of responsibility. Ginapananaw o kung ginabantayan karon sa aton nga pag-asa ang posible pagsulod sini sa PAR. Pero according kay Sir John Baron, malayo ang tsansa nga magalabay ini sa mga land masses o kung sa mga kapuluan mga abyan sa aton sini nga pungsod, considering recurving o kung pabalik-balik mga abyan ang iniiyang bagyo. So ang ining mga medyo mabrabrasko nga hangin from time to time na nato nga eksperyensahan. Ini naman epekto o kung dala sang amihan o kung ang northeast monsoon. Ini nga mga medyo matutog na pangagabi kag kaagahon. Pinaparan ang mga biyan nga mangin last surge na. Pwede sa nagligad nga Pebrero kung inyo madumduman. Even as early as January, no, amat-amat na lang ang eksperyensahan ang malamig nga simoy sang hangin. Na ang amihan mga biyan, kung ang hangin halin sa norte. Nagapanaog, no, dari sa aton sining area sa Visayas. Ako subong, pinaparan ang mga biyan nga posible pa magtaas ang aton sining mga heat index. As we move closer sa pagsugod naman sang dry season. In fact, sa nagligad ka semana, pila na ka mga LGUs mga biyan sa aton sining area of coverage, particularly sa Negros Occidental. Ang nagbatuman iya sang class suspension bangod sang danger category sang heat index. May nagdangat 41 degrees Celsius sa nagligad ka semana. Wala pa na nagsugod ang aton sining dry season o kunang tag-ilinit. According kay Sir John, posible nga sa pagsugod sa dry season, magadangat sa 40 plus ang aton sining heat index, either ma-maintain or magasaka pa sa masunod nga mga inadlaw. Ang ginakabalak-an subong sa aton nga mga kulturan, kaya gina-forecast nga magamahal na naman ang presyo sang kuryente. Kung magtaas ang bilis ang kuryente, sino ang maganahan nga magamit sang aircon kag electric fan. Pero according gani kay Sir John Baron, let us prioritize ang aton sining health and safety. Base bala sa sobra naton katipid, no? Ang tipid tuod kita sa kuryente, sa masunod nga mga inadlaw na heat stroke na kita. Nakatipid ka tuod sang 300, pero kabaylo sa ni linibo naman nga balayran sa bulong, check up, laboratory. At kung hindi ka maka-function bagod sang heat stroke, paralyzed ka dira, paano ka maka-income? So okay gid mga abyan nga nagatipid kita, but with also be reminded na aton nga lawas kinahanglan man nga halungan. So i-balance lang naton kung ang aton sining nga basarangan do tan-aw naton ang kaginot, ang kapaang daw kaya pa sa pamaypay o kung sa kuyab-kuyab o sa propahangin sa guha. Patay anay ang aircon kag electric fan. Pero kung daw ma-feel nyo na mga biyan nga daw bisan ang bugas ang electric fan kung kaysa mas init pa sa dapyas ang hangin.
makita kita sang pamaagi nga mahalungan gid ang aton sini nga kalawasan. Panugod pa lang ni mga abyan ha. Nagpanugod pa lang ni sa ginapananaw naton nga problema naton sa supply sa kuryente, nag-supply sa gatong. Pero don't worry, bangod ang aton sini nga gobyerno mga abyan sa pagpanguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kag pinagi sa mga cabinet secretary o mga tiglikom sa nanituwang nga ahensya sa gobyerno kag iban pa nga mga opisyal from the national government agencies down to the local government unit nagapangitagid sang pamaagi para nga ma-mitigate mga biyanda ang impact sang sining tensyon sa Iran, Israel, US dito sa Middle East. Alas 9:32 sa aga sa aton nga pagpanumbalik patmato nato ng pila ka mga apelasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapili sa Pilipinas nga mangin tiglawas sa non-permanent seat sa UN Security Council. Inikaiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdum. Ang pagsaulog sa National Women's Month nabugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubong nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian, kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin kag ang Socialist Women's International nag-advocate para ang 8 sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917. Kung sa diin, napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agutatagan pagtamod ang mga nahimo sang kababainan kag asikasuhon ang padayon kag gatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkreto nga aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag international nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation No. 224 Series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginanapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipina sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality kag human rights. Ang Proclamation No. 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, ginpirmahan ni Presidente Aquino sang March 17,
1988. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal. Upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka. Upod kay Marian Grace Erenieta. Tuking. Upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon. Upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone. Upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:39 na sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa aton nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Nagpangayos ang suporta si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kandidatura sa Pilipinas sa non-permanent seat sa UN Security Council. Sa iya sining paghambal sa UN General Assembly, ginpabutyag sa Presidente nga handa ang Pilipinas nga magbulig sa pagpahipos sa mga tensyon o pagpakalma sa tensyon mga biyan sa division kag subong man pag hatag sang patas nga tingog kag pag set aside sang ambisyon kabaylo sang pagserbisyo. Pa butyag man sang presidente nga perme handa nga mangin kabahin sang solusyon ang Pilipinas. Kag napamatud-an na ini sa madamo nga kahigayunan. Gilaragway man sang aton nga Chief Executive ang aton nga pungsod bilang isa ka masaligan nga katuwang kag isa ka tampad nga tagadulong sang kalinong sa aton nga kalibutan. Tugang pa sang presidente ang pribilehiyo nga ini ang malabot pinagi sa padayon, tampad, kabuluhan kag konkreto nga pagpakigtrabaho sa United Nations kag sa bug-os nga katawan. Samtang may nakitaan nga paglaom si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa kandidatura sang Pilipinas
para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. Sa giniwat nga kapihan with media sa New York, ginpabutyag sang presidente na bentaha sang Pilipinas ang maayong nga record sang partnership sini sa UN kaangay sa mga peacekeeping mission nga ginapakigbahinan sang pungsod para magbulig sa United Nations. Ginadalaman sang presidente nga ang pungsod ang iba't ang nanoy-tuhay nga issue sa UN kaangay sang climate change, mga hinun-anon tuhoy sa kabainhan, ang mga social issues nga inisyatiba sang Pilipinas. So we look forward gid mga biyano sa madinalagon nga bid sa aton siniga pungsod sa non-permanent seat sa UN Security Council. Nagkabay nga makonvince sa ibang nga pungsod to support our nation as we attempt mga biyan nga magbulig sa pagbalay sa nga mga polisiya that will help heal sa aton sining kalibutan. Subong panimpo nga madamo sang kinagamo, madamo sang pagbinangigay. Importante mabiyan nga naga-insindihanay ang tanan kag madala sa istorya o kung negosasyon ang tanan nga problema. Samtang as mentioned mga biyan, nagpasar sang isa ka hagna si Sibaca Representative Brother Eddie Villanueva nga nagaban sa social media access para sa mga minor de edad under 16 years old. Ang House Bill number 8262 o kung ang Social Media Protection for Minors Act nagatuyo nga i-prohibit ang mga individual edad 16 panaog sa pag-access ang social media platforms diri sa pungsod Pilipinas. Sa ka press release ginpabutyag sang opisina ni Representative Villanueva nga ang hagna sa kasabat sa nagataas nga global concern sa impact ng social media sa mga kabataan, partikular sa ilang mental health, safety kag developmental well-being. Ang ini mga biyan nga hagna ang nag-ani sa nga nanuhay-tuhay nga mga reaksyon. Tunga ang pulso sa mga Pilipino angot sa siniiyang plano. Mayara sa mga pro-ban kung nagakomporme nga iban ang mga minor de edad sa paggamit ng social media. Suno sa mga supporters ang sining ban, madamo sa mga pagtuon ang nagaangon sa social media sa anxiety, depression, kag body image issues sang mga kabataan bangod sa pressure nga mangin perfect online. Hindugang man sa mga pro-ban nga mas vulnerable ang mga bata sa harassment kag bullying nga mabudlay palagyuhan bangod dala-dala nila ini sa sulod sang ilang nga mga cellphone. Ginpabutyag man sa mga pro-ban gasandig sa report sa mga eksperto nga ang utok sang 16 anyos panubo yara sa developmental stage. Gani mas madali sila nga mahook sa dopamine hits sang likes kag notification na pwede naman magresulta sa addiction. Inang balang sa handong nga mangin-in o kung mangin sulod sa trend. But despite nga daw hindi na okay, sanway na nagakaangay, may pila ka mga pamatanon, particularly mga minor de edad, mga ginaubra ang mga bagay nga hindi dapat ubrahon sang isa ka bata. Nagapati man ang mga pro-ban nga proteksyon ini batok sa mga online predators ka mga scam nga madasig nga makapanginto sang mga bata. As mentioned earlier,
ang ining mga minor de edad 16 years and below. Yara pa lang sa developmental stage. Gani hapos lang para sa iban nga magpanunto sa sining nga mga edad. Samtang may ara naman sa mga nagapati nga hindi ban ang solusyon. Sa baylong iba, nagapati ang iban nga mas maayo nga tuluan sila kung paano gamito ng internet sang husto. Kung iban sila, kasi hindi na sila matuluan mag-navigate sa digital world sa ilang pagtigulang. Which I believe, no, mga solusyon na ang mga biyan. Kung ang problema man lang ma-navigate sa digital world sa ilang pag-edad, well, we can wait for that time. Pwede man nga 20 years old and above or even sa 18 years old, no? Makatapak sa kolehiyo, may buot-buot na nigawa. Pero as early as high school, makitaan tama, no? Even mga elementary subong, may access na sa social media. Kibot ka lang kung kaysa, may mga content dira sa Facebook, content sa TikTok, ang mga nagasalaot, nagaobra sa mga skit, mga bata, mga biyan. Pag may ara man mga content creator, ang ila mismo mga bida sa ila siling mga content, mga kabataan. May isa diri ka medyo damo-damo na following nga content creator dali sa syudad. Ang iya sining nga mga subject, mga biyan, kung mga character sa iya nga skit, mga bata. Kasubo lang kiti makita nimo kamabatian ang mga pagpamuyayaw, ang attitude sang mga bata nga daw hindi angay sa ila edad. Imagine a grade 6 or grade 7 nga mga estudyante nagasabat-sabat sa mga katigulangan. Kung makabuyayaw daw normal lang. Kung nga nagatanaw ang imo sini nga bata sa social media, sabi nila sakto lang ini nga ginaobra sang isa ka bata. Ang bagani nila ang maling ginagawa ng mga matatanda minsay nagiging tama sa mata ng mga bata. Pag sa mga naghahambal nga mas maayo nga tudluan na lang sila kung paano gamito ng internet sang husto, well, okay man ina. Pero sa masubo nga kamatuuran, padamo iya sa mga ginikanan nga wala man labot kung nagagamit sang cellphone ng ilang nga kabataan. Or bisan wala na cellphone, bisan hindi lang anay cellphone ang aton istoryahan. Bisan sa pagtanaw na lang sa mga programa sa telebisyon. Kitaan mo dara may mga parental guidance is advised. Sang una, sang chimpo naton, do ma-feel mo gani nga may kissing scene, do iyawan ka naka panabon ka mata. Pero sa subo nga panyempo, ubis-a ang katanaw sa mga pang-tigulang ng mga senaryo. Bata lang gid. Waay na iya sang nanay, tatay, nga gaupod, bantay. Kung may ara man, laka ka lang makakita sa ginikanan. From time to time, i-explain sa bata, oy, ang nakitaan mo bago lang, hindi na iya husto ha, hindi mo na pagpamarisan. Ang ini nga mga ideya mga biyan, no? Ang digital literacy, parental guidance, okay gid ini mga biyan. But the problem sa aton sining real world mga biyan, especially diri sa Pilipinas, do laka ka lang makakita sa mga ginikanan, sa mga katigulangan nga naga-inculcate sang values kag nagasaway sa kabataan sa sining mga content nga ila masaksihan. Kung madamo sa mga hindi appropriate scenes sa television, much more mga biyan sa social media. Sa subong iya madamo dira sa mga pinagustuhan ay buyayaw, ang content nila do binastos na may mga green jokes, catcalling, may mga for the sake of likes and shares, may mga tampaanay, violence. Abi na iya sa mga bata nga nagatanaw,
Edo ga-enjoy niya ang mga tao magtanaw. Amon tama ni Abing. Obra man kita bisang content nga magbinastos. Obra man tabi sa mga content nga daga pinamuyayaw. Basi madamo man ang mag-follow sa akon. So ayun mga abyan ha. Bay nga mapanumduman gid sa aton sini nga mga mamalida. Sa aton sini nga mga lawmakers. Kaya nagapati kita nga ang pag-filter kag pag-limit sa access sa mga kabataan naton sa social media is just timely and proper. Kagid to sa Pungsod, Indonesia mga abyan ha. Inanunsyo Manila nga may ara na silang matikang banning social media access para sa tanan nga users under 16. Nakaya sa iban nga pungsod mga abyan, nagapati kita nga kayang-kaya man sang pungsod Pilipinas. Kung striktohon lang gid mga abyan, kung mag-login ka dira actually sa Facebook, required nga dapat 18 years old and above ka. Pero amo na gani ang problema. Kaya ang mga ginikanan mismo, balaan Manila ang ila sining mga bata, hindi supposedly entitled o kung eligible no, nga pasakop sa sining social media. Ila mismo birthday ginagamit. No? Kung ang pag-register sa Facebook kinahanglan pa ni verification, i-text ka pa ini. Ang ginagamit nga cellphone, hindi man pwede makaparegister sa email sining number ang mga minor de edad. Ginikanan man mismo ang nagaparegister. Idara pa lang ang aton mga social media sites no, gusto man tani nga ilimit ang accessibility sa mga legal ga edad. Sad to say again, no, may mga kakulangan sa bahin sa mga adults nato kung despite this limit, madamo sa gihapon sa mga minor de edad ang yara sa social media. Kabay ang ining hagna House Bill number 8262 kunang Social Media Protection for Minors Act will give the solution sa sining problema. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:54 sa aga. Wala na kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Dari na gilamang kutubatong edisyon sa mga adlaw sang Miyerkules, Marso 11, tuig 2026. Sa ngalan na gilamang sang akon mga katuwang technical, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.